Nanghamon na rin ako na kung talaga meron dito, magpakita ka na, magparamdam ka, gumano na talaga ako eh. Bihira yung lugar na mapupuntahan namin na wala talaga. Sa unang mansion siya, nag-explore kami. Tapos, parang kwekwentuhan lang kami doon nag-explore. May naririnig kaming may kumakalabog. So, hindi namin pinapansin siya. Tapos, pagtingin namin ganun, yung pinto bumubukas. Ayun na nga yung nasa content namin na nakita yung bumubukas. Biglang iba yung pakiramdam. Nakita ni Shaman na para naghulasan sila. Yun nga yung sinasabi namin may times talaga na kahit hamunin mo sila. Yung bahay namin, nag-drawing ng demonyo yun. Tapos nagsulat ng Latin. Siyempre, nasa bahay namin, curious ako, binabasa ko lagi yun. Tapos, nagumpisa yun, lagi ako nananaginip, umiiyak ako sa panaginip. Ginigising lang ako ng may uncle ko. Sumitsit na naman. Ngayon, sinilip ko. Pag silip ko, bata, itim. Itim yung mukha niya. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako nga po pala si Paul Maloles. Bali, ako po yung nakaisip nitong San Pedro Ghost Hunters. Siyempre kasama ko rin ng misis ko saka yung isang kabro namin. Sa amin po, yun, ako po minsan ang naghahanap ng sino makokolab, sino yung mga location, and then pag nasa exploration na kami, actually minsan ako po kayo nahuhuli. Sila nauna kasi wala po ako yung sinasabi nating third eye, sila po yung meron. Kaya sabi ko, para mahirap na ako yung mauuna, dahil mamaya meron palang papalapit sa akin, hindi ko alam, kayo mauna. Saka yung pagdating sa gamit, ako na po yung naglalapag na. Halimbawa, pag sinabi nilang meron dun, ako pupunta ron, ilalabas ko yung mga gadgets namin. Ako na naglalagay dun. Hello everyone, ako si Trisha, wife ni Paul. Ayan, kasamahan ni Jamel. Meron pa kaming ibang kasama si Joms at saka yung isa pa namin na kinokolab always, si Shaman Tope. So ako naman sa grupo, wala rin akong third eye. Although malakas ang six senses ko. And then, I'm in the progress ng aura reading and madalas nakabasa ako ng imprints ng isang lugar. Ang imprints is yung mga dating mga nangyayari sa lugar na yon. So, it's either emotions, makikita mo siya parang flashback. Tapos, minsan may lalapit sa'yo kung may message for someone. So, yun pa yung tinutuklas ko sa isa sa mga ability ko until now. Ako nga pala si Jamel Teñoso, alias Mr. Waray. May katangian ako na nakakakita ng elemento. Hindi katulad ng tao na hindi nakikita nila. May katangian pa rin ako, nakakakita pa rin ako. Pero hindi ganun na, yung iba kasi third eye na kahit saan may nakikita ka agad eh. Yun po yung parang merong lugar na pag may nagpakita, makikita ko kagad sila. Actually, nabuo to. Dito talaga, real talk. Umpisa talaga, takot ako sa multo. Takot ako pumunta ng sementeryo, takot ako pumunta ng burol. Lahat ng mga kababalagan. Mahilig lang ako manood ng mga horror. And nagkaroon ng pagkakataon, nahilig ako sa mga vlog, sa content ng mga paranormal. And then, actually, meron ako mga PNM na mga nagko-content na ng ganyan. Sa mga tatlong PNM ko, may isang nag-reply. Sabi ko, pwede po bang makasama? Maranasan ko lang po. Kasi naisip ko, baka sakaling makasama ako doon, mawala ba yung takot, yung fear sa mga ganyan. So, may nag-reply nga, yung si Laguna Ghost Hunter. Siya po nag-reply, so nakasama ako sa sementeryo. Pagdating nga doon, nandun na kami, parang nagulat siya eh. Expert ka na ba? Sabi ko, bakit po? Ikaw na yung nauuna dito, wala kang takot eh. Sabi ko, di ko po alam eh. Sabi ko, ganun, basta kako, lang ako. Kasi ang akin nga, nung pagdating ng time na yun, parang ba? Yung napapanood mo lang, doon lang pala nakakatakot. Pero in real life, parang wala lang. Huwag mo lang isipin na may multo doon o may ganito. Yung isip mo lang na para ka namamasyal. Ako yun, gusto ko na talaga siya. Actually ngayon, wala pa kami masyadong exploration kasi nagpahinga muna. Ako na nagsasabi sa kanila, miss ko punta sa sementeryo. Na ganun ako.
Yun, nagsimula nun hanggang sa may mga nakasama na ako, may nakakulab na ako na babae, si El. And then sa nakasama na namin si Shaman Tope. Tapos after nun, yung San Pedro Ghost Hunter, nagsimula yun kay Laguna Ghost Hunter. Kasi nga yung pangalan ko, actually galing ako sa content na comedy. sa yung mga comedy sa TikTok ba. So yun, tapos nung nagano na ako, nagsabi siya sa akin, hindi naman maganda yung sasabihin nating Don Paul man ka. Sabi niya gano'n, kung mag-explore ka lang. So, ibahin mo yung name. Tapos sabi ko, diba Laguna ka? Sabi niya, oo. So, kayo taga San Pedro, sabi naman sa akin. Sabi ko, why not gamitin nyo, gawin nyo San Pedro Ghost Hunters? Yun ang sinabi niya. Kasi tatlo kami nung naunang nakasama niya, kaya lang yung dalawa. Pumanaw na yata yung dalawa. Hindi yun. After nun, hanggang sa ano na, siya hindi naman kagad sumasama. Nung sinasama ko siya, ayaw niya. Actually, hindi ako takot kasi alam ko na meron akong gift, may ability ako. So, hindi lang ako talaga sasama sa kanila hanggat wala akong kasamang iba. Kasi 'di ba pag number one, yun, isa sa nakita kong ability ko is pagiging empath. So, pagiging empath, pag once na pumasok ka sa isang lugar, especially cementerio, maraming emotions. Mahirap na mamaya hindi mo kayanin, ikaw mag-isa, wala kang alam, wala kang knowledge, hindi ka paaral. Kasi sa pagiging empath, yung ang akala nila na madali lang, mahirap din. Kailangan malakas ang pananalig mo, may alam ka, may aral. Yung empath kasi is more on emotions, so mas madaling nakaka-absorb ng emotions. Ng halimbawa yumao, katulad yan, mga spirits, mga elements. So, kung meron silang positive or negative emotions, na-absorb mo siya. Pag pumunta ka sa isang lugar, malalaman mo kagad through your through your feelings, mararamdaman mo na, magpaparamdam sila sa'yo, kung galit sila, mabuti o masama, ma-absorb mo agad. Yun. Ngayon, ikwento ko lang din. Kasi sabi ko nga, hindi kasi talaga ako sumasama sa kanila hanggat wala akong kasama. So, dito nagpakilala si Shaman Tope. Hindi, actually kasi nung ano yan, meron kaming collaboration nun na yun nga si Shaman Tope at saka si Ellie Dairit, ang collaboration namin. Nung sinabi ko sa kanya na kasama si Shaman Tope, na napapanood na niya na kasama ni Sir Ed Kaluwag, si Shaman Tope. So, alam na rin niya kung ano yung mga ability ni Shaman Tope. Nung nalaman niya, sige, sama na ako. Sama na ako sa'yo kasi at least may mag-guide sa akin. Before na, nung sinabi ko na kay Shaman Tope na na sasama nga yung wife ko, baka pwede i-guide mo kasi bla bla bla, ganito. Sinama namin hanggang yun na, dire-diretso na sumasama na siya. Kasi gina-guide siya ni Shaman Tope. Kasi katulad po niyan, mahirap kasi yung first time na sumama ako sa kanila, hindi cementerio yun. So, abandoned resort siya. So, doon sa abandoned resort is pagpasok mo, iba na yung ambience, iba na yung nararamdaman. Suka talaga ako. So, yun yung nararamdaman as an empath na halo-halo yung emotions. So, paano po yun? Nasa labas pa lang po kayo o ilang metro pa lang mararamdaman mo na agad yung presence ng lugar? Nandun pa lang, nasa gate ka pa lang, nasa labas ka pa lang, ramdam mo na siya. Naalam mo na may strong. Opo. Na may may strong na entity or strong element or strong na kaluluwa. Opo, pero hindi nyo pa ma-identify. Hindi ko pa talaga siya ma-identify. So, kailan nyo po ma-identify? Pag once nandun ka na, pag pumasok ka na sa loob, Sa loob ng bahay opo, mismo. sa loob ng resort. So, katulad yan, sabi ko, in progress ako, wala pa akong alam masyado. So, ginaid ako ni Shaman. Sabi niya, ano yung nararamdaman mo? Sakit ang ulo ko. Nasusuka talaga ako. Suka talaga. Ganun yun ang nararamdaman ko nung pagpasok ng resort. So, from there, ginaid niya ako na ito yung dapat na gawin, ito yung mga hindi dapat gawin. Tinuruan niya ako ng mga dasal. And si Shaman Tope, siya yung nag-guide sa akin. So, syempre, before kayo pumasok sa isang, especially abandoned area or kahit sa cementerio, lagi kayong humihingi ng dasal. Laging may dasal before and after. So, pagpasok namin doon, ramdam mo na yung bigat ng area. And then, kasi hindi ko pa alam ng time na yun eh. Ano rin yun yung na-remember ko dyan. First time nga namin magkakasama. First time ko rin nagkaroon ng kasamang merong katulad niya. Saka si Shaman Tope. Yung kasama namin, kakolab nga namin si El. First time din. Pero kami ni El kasi nang pangalawa na namin nun eh. So, pareho kaming walang third eye, walang mga sense na ganyan. Doon kami, nagmumukhang, kagano lang kami. Anong pinag-usapan nila? Sabi ko, ewan ko, yaman mo sila magsama, basta dito lang tayo sa likod. Hindi na alam. Pero time na po yun, wala po kayong takot.
Wala. Meron pa rin, pero ano na sa akin pagka actually nakakita ko ng itim dun Apo. Ang ginagawa ko na lang, dinidibang ko na lang din sarili ko. Mm-mm. Kasi pag hindi ko sinabi, uy, nakakita ko ng multo dun, yung itim na gano'n. Ang ginagawa ko, lakad, testing. Tulad yung kasama namin, sabi sa akin, Kap, anong ginagawa mo? Tinetesting ko kung anino ko yung nakita ko dun. Yung ginagawa kasi kako, baka mamaya sabihin nyo nagloloko ko. Tapos nung tinanong na ako, ano yung nakita mo? Wala, basta wala. Pero meron ako nakita, pero di ko na lang sinabi sa kanila. Ginawa ko na lang, kuwari testing. Tapos dun yun yung sabi ko kay El nun, hayaan mo sila, tayong dalawa dito, kang mag-explore dito nang walang nakakakita. Sabi kong gano'n. Yun na. Pag once kasi ang isang lugar tahimik at alam mong solemn talaga, wala. Kahit mamatay, ano matawag nito, yung mamumuti na ang mata mo sa kaantay, wala talaga. Kahit anong gawin mong pilit, wala talaga. Pag wala. Ano rin po dun Nanghamon na nga rin po ako dun Nanghamon na rin ako na kung talaga meron dito, magpakita ka na, magparamdam ka, gumano na talaga ako Bihira yung lugar na mapupuntahan namin na wala talaga. Kasi sabi nga natin, hindi lahat ng lugar pare-pareho. At saka hindi lahat ng mga ghost hunter pare-pareho yung nararanasan nila sa isang lugar na pinupuntahan nila. Kasi ito yung pagkakamali ng iba, may mga ghost hunter na pinuntahan to and then ita-double check or ita-check na ibang mga ghost hunter kung ano yung naging experience nila. So every ghost hunter sa same place, magkakaiba ng experience. Meron din kaming napuntahan po nun na isang haunted haunted house siya. So siyam kaming lahat na nag-explore doon. Dalawang team Nung nagkumpleto na kami, doon kami siyam kami, 8 lang ang naka-experience ng dinaanan ng malamig. Ako at bukod tanging hindi ko naramdaman. Kaya nga hindi yung sinasabi na porket ghost hunter ka, pare-pareho. Iba-iba talaga. Doon na lang sa amin, magkakasama kami. Sila dinaanan, ako hindi. Biniro ko pa nga mahina kayo nila lang. Ako hindi. Sa unang karanasan po namin talagang na merong kaming nakita na may gumalaw dun sa, pwede ba sabihin yun? Opo, sige po. Yung Marcos Mansion. Opo. Dito sa may, yung pinag-shootingan ng The Haunted Mansion ni Janela Salvador. Taunang mansion siya, nag-explore kami. Tapos, parang kwentuhan lang kami doon nag-explore. May naririnig kaming may kumakalabog. Opo. So, hindi namin pinapansin siya. Tapos, pagtingin namin ganun, yung pinto bumubukas. Ayun na nga yung nasa content namin na nakita yung bumubukas. Tapos, ang ginawa namin, wala, di naman pinasa. Sabi namin, bumubukas lang. Inikutan namin. Pag ikot namin, napakalaking pinto pala yun. Pag tinulak mo, hindi mo kaya Saka kung tatanungin naman din, kung hangin naman siya, balcony siya Yung pinto nandito. Lalaki ng window. So kung bintana, salamin, kung hangin siya, dapat ang hangin dito manggagaling para bumukas. Although kwento ng caretaker, meron daw nga talaga dun. So yun ang first experience namin. Then minsan may times talaga hindi namin siya nakita. May naririnig lang pero pagdating sa editing, dun meron. Ikot muna kami tapos binabalikan na lang namin siya. Pagbalik namin, doon namin tinatanong, ikaw ba'y nagpa-galaw nito? Ikaw ba'y nagpa-ganito? Then siyempre, sabi para makita rin ng tao, hindi yung mga tao, may gadget kami. Ang goal po namin is unang-una, siyempre, to explore, alamin kung anong meron doon, kung ano ang nangyari doon. Na like katulad niya ngayon sila, may mga ability sila ng pang-spiritual. Ang ginagawa namin, kung halimbawa may nalaman kaming may nangyaring hindi maganda doon, after nun, pinagdadasal namin para matahimik sila. Yun ang ginano namin. Ang goal namin, makatulong kami sa mga ligaw na gustong tumawid. Yun, ganun ang namin. Yung unang exploration ko, pagsama ko sa kanila dito sa may yung tumbok, bahay tumbok. Doon yung pinasok namin isang kwarto, tumunog yung EMF kasi iniwan ko siya doon sa may CR Tumunog yun. Ngayon, ang naisip ko, sabi ko, uy, tumunog, nandyan ka ba? Magbigay ka nga ng kalabog isang beses. Magbigay naman siya. Talagang kinalabog niya yung kesame. Isang gadget siya. Kapag merong entity na dumaan or electromagnetic, iilaw, tutunog siya. Tutunog po. Anong pong ibig sabihin na malapit na siya?
Or nagsasalita siya? Yung ano siya, parang, ang ano kasi, halimbawa, elements, ang elemento kasi, sabi nila, meron din niyang katawan, Opo. pero hindi natin nakikita. So, pag yun nasagap niya yun, tutunog siya. Tutunog siya. And meron din yun natutunog na may malapit sa cellphone. Kaya wag naman yung ibang mga ghost hunter dinadaya, nilalapit ang cellphone. Yung EMF kasi, yun yung frequency siya. So, hindi siya pwedeng gamitin pag once na may electrical or electricity area. So, dapat gagamitin nyo siya. I-double check nyo yung buong paligid nyo. Ito yung number 1 na ginagawa namin as a team para masabi naman na talagang totoo yung ginagawa namin on our end. Kami mismo, nagdedebang sa sarili namin. Talagang pumupunta kami sa lugar. We make sure to it na pag gumagamit kami ng EMF, walang masyadong electricity, walang mga cell site tower kasi nagre-react yun. So make sure lang talaga pag gagamit kayo ng EMF, as in talagang walang kuryente, walang cell site. So yun, pag meron talagang entity dyan sa paligid, makikita nyo iilaw yon. Ngayon, pag nag-start na kayo makipag-communicate, that's the only time it's either papalo ng malakas yon or mahina. Kapag kami nalaman naman namin may electricity or may mga power doon, ang ginagawa namin traditional way, yung old school, yung dowsing rod. Yun yung gamit sa sa tubig yata. Yun na lang ginagamit namin. Nagtatanong kami, nandito ka ba? Doon kami nagbe-base. Pag yun nagano, ang ano nila, hindi mo talaga hawakan mo siya eh. Hindi mo makokontrol na iikot ng ganun eh. Yung sabi nila, baka daw iniikot namin. Pinapakita naman namin na ito yung rod. Makikita nyo na hindi namin ginagalaw. Kasi pag ginalaw mo siya, makikita yung kamay mong ginanon. Steady lang yung kamay mong ganun eh, tapos iikot siya. Pero kayo po ba mismo nagamit nyo na po ito at napatunayan Opo. na totoo siya? Sa isa na, nung hindi ko pa siya kasama, Opo. so hindi pa sila, iba pa yung unang-unang grupo ko na Ghost Hunter na San Pedro Ghost Hunter. 3 kami. Tumunta kami sa isang abandoned resort din. So, ano yun eh, parang malatsamba ako dun eh. Kasi parang second time ko na palang yun. Doon ako nag-try yun yung dowsing rod. Nagtanong ako doon na, kapag elemento ka, palabas. Kung hindi, papasok. Doon, nung nagtanong ako noon, talagang gumagalaw siya. Magalaw talaga siya. Napapagano na nga lang, ganun lang ako. Tapos yung dalawang kasama ko, gumalaw. Maganon lang. Talagang naano namin na, may tinanong din ako na, kapre ka ba? Oo, kapag papasok. Hindi, pag palabas. Palabas. Actually, lahat ng tanong ko tungkol sa engkanto nun, ang sagot puro hindi. Kasabi ko sa kanila, iba na to, labas na tayo rito. Yun ang inano ko. Kasi hindi tinanong mo, sagot naman hindi. Yun, kinuwento ko nga sa kanya pagdating, sabi niya, engkanto kasi talaga minsan mapanlin lang. Opo. So pag ganun po, ano pong ginagawa ninyo? Ano na lang, tinitigil na namin. Tapos bago kami umalis, yun, nagsasorry kami kung nagambala namin sila. Tapos dasal na lang, nagdadasal kami. Yun, Meron also, po bang time na nagagalit nyo yung mga nakatira doon? wala namang kaming naramdaman, wala. Pero kadalasan may sumasama sa amin sa bahay. During the expiration kasi, ang ginagawa, before mag-start ng expiration, hingi tayo ng guidance. Kahit sino naman, tanungin natin, kanino ba tayo nananampalataya? Doon pa rin ang guidance natin sa taas. So, start, dasal muna tayo. Pag pumasok ka doon sa area, syempre, pag papasok ka, hindi yung mag-aano ka agad. Yung tawag nito, yung iaano mo agad sila, yung, ano ba tawag doon? Yung, iaano mo? Po-provoke ka. Po-provoke. So, papasok ka with respect. Same with them. Nakikipag-exchange ka ng energy sa kanila. Na, pag pumasok ka, gagamitin mo yung senses mo, not unless kung bukas ang third eye mo, makikita mo sila. So, ikaw, gagamitin mo yung senses mo, alamin mo yung paligid mo, pakikiramdaman mo, malamig ba, mainit ba, meron ba dyan sa paligid mo. Pero, talagang kailangan pakiramdaman mong maigi. So, ngayon, hindi mo pa rin naman masasabi kung spirits ba sila or elements sila, kailangan talaga may alam ka din. So, mahirap kasi katulad yan. Ito yung laging nakikita natin na, may nakitang wet lily doon. Tapos yun pala, may nakita kaming may dumaan dyan. Kasi magkaiba yung tunay na meron kang nararamdaman sa paradilya. Yun. So, kailangan i-make sure na i-debunk mo rin yung sarili mo kung totoo ba yung nakikita mo or hindi totoo yung nakikita mo. May pagkakataon din po ba na yung mga nakatira doon na mga entity is hindi pumapayag o hindi kayo pinahihintulutan na ipagpatuloy nyo yung pagpasok dun sa lugar nila? Yes. May pagkakataon. Mabigat. Paano pong nararamdaman nyo? No?
Paano nyo po may describe yung pagbigat? Sa akin kasi, iba yung iba yung nararamdaman ko. Mabigat, masakit ang ulo, left and right. Parang yung sa ano namin, sa Naglilingit talaga. mansion natin, sa Marcos Mansion. Doon sa pangalawang mansion, tumituloy yun eh. Opo. So tumawid kaming gano'n. Kami nauna ni Shaman nun. Huminto siya. Sabi niya, ito tayo. Sabi namin, bakit? Nandyan silang lahat, ayaw tayo padaanin. Hinaharap. Tapos, nung siya na nagsalita, yun yan yung kaibigan, mag-explore lang kami, Mag-explore hindi lang kami kami. masama. Personal. Hindi namin kayo aawain, hindi namin kayo guguluhin. Biglang nag-iba po yung Biglang Iba iba yung yung may pakiramdam. ambience. Nakita ni Shaman na para naghulasan sila. Grabe Yun nga na. yung sinasabi namin may times talaga na ano, kahit hamunin mo sila, Hindi talaga- ayaw nila. Ayaw nila. May mga suplado rin no, talaga. Opo. Ayaw nila. Meron po ba na Mamumuti sobrang dami yung nakita? Meron. Meron sila. Oh. Meron. May mga places katulad yan, yung cemetery. Yung sa cemetery talaga, natural na yun meron. May sinapian ako. Oo, siya. Siya sinapi. Sinapian. Talaga, Almost. Ano yun eh? Parang humiwalay kasi ako sa kanila. Excited. Kasi nandito sila nag-investigate. Ako naman humiwalay. Pumunta ako sa isang museo ng ng patay na maganda kasi pinunta ko doon. Una doon ko may narinig ako may nagsalita. Hoy. Parang naman. Tapos tapos na sila mag-imbestiga, lumayo na kami doon eh. Yung paglayo namin doon, naramdaman ko parang nawalan ako ng energy, yung talagang nanlalambot na yung buong katawan ko. Nag-drain. Hindi naman ako gutom. Opo. Pero nanlalambot talaga yung katawan ko hanggang doon sa mga pinunta naming sulok. Nanlalambot talaga. Opo. Ngayon tumunog yung EMF nila malakas. Sabi ko baka yun yung Full sumalubong sa atin, yung natin kasama natin ngayon. Nanghina talaga ako, sobra hinang-hina ako. Nung nakalayo kami doon, tapos nakalayo-layo kami doon, nakalabas kami ng sementeryo. Medyo nawala, medyo nawala pero nanghihina pa rin. Tapos nag-selfie na kami. Doon nakita yung picture. Yung picture ko merong itim. Parang Kalahati. Na ano na hati siya na siya. dark ending. Kalahati ng Talagang mukha ko itim. Umano sa sa Mm. kanya. Walang hindi siya anino na tumakbo. Umano Talagang na- nakalikit talaga na itim na Nag-manifest parang sa kanya. naaagnas. Nakausap niyo po ba ito? Hindi. Kasi after nung kasi ito yung ito rin yung lagi kong pinapaalalahanan. Pag once na excited kayo masyado mag-ghost hunting, huwag kayong mauna. Kung halimbawa group kayo or at alam mo na, minsan kasi sobrang excited at lagi kong pinagagalitan. Nauuna siya. Sabi ko, teka muna, wag muna. Kasi may mga lugar kasi na kailangan magpaalam ka. So, nung time na yon kakapaalam lang namin. So, sobrang excited niya na mag-GH. Nauna siya. Yun, so sobrang excited niya na mag-GH siya. Ayun, nauna siya. Tapos sabi ko nga sa kanya, wag muna. Yun. Kaya yung bandang huli, nagmanifest sa kanya yung isa sa mga spirits. Yung may mga kanya-kanya na kami nararamdaman. Oo. Paano po yun? Kasi katulad yun nun, naglalakad na kami nun. Ako nasa dulo eh. Siya yung nasa gitna. Ako yung nauna. Siya na una. Tapos yung pakaramdam ko sa likod na parang may sumusunod na may yumayabag. Doon ako nakaramdam talaga ng takot. Tapos sabi ko sa kanya, dito ka sa likod ko. Sabi niya, ako yung babae, ako yung lalaki. Ikaw may third eye, ako wala eh. Malalaman natin kung susugurin ako. Sila kasi takot. Ako naman, yung nararamdaman ko iba, may chills. Kasi ibang pakiramdam pag spirits, iba yung pakiramdam pag elements. So pag spirits, alam mo, talagang buong, ito yung literal na buong balahibo mo tatayo. Wala talagang hanggang batok. So nung habang sinasabi nila yon at ako yung nasa likod, hindi naman ako gano'n na natatakot talaga. Sila ang ang mga boys ko kasi, Kasi katulad ko kasi mas okay ako na makaramdam mo makakita ng mga encanto elemento. Opo. Pero pagdating sa spirits, okay lang na may makita ako na tatawid. Wag lang yung pagtawid biglang gaganon. Naharap sa yung bigla tas andito siya. Doon ako talaga mananakbo. Kaya sabi ko nga sa kanya, yun yung ikaw mauuna para alam namin kung may tatawid ng ganyan. Ako kasi Minsan, nilalapitan ko pa eh. Nilalapitan ko kung saan yung maingay, pupuntahan ko. Hinahanap ko talaga. Merong doon yung mga caretaker, minsan nakakausap namin. Sinasabi nila yung mga spot kung meron na naramdaman. Doon namin doon ba meron? Tara. Pinupuntahan talaga namin. naniniwala po kayo na na kasi isa rin sa mga ability ko is before pa ako makapunta sa lugar na yon, lagi ako nagkakasakit na nilalagnat
may connection na. Ano pong ibig sabihin nun? Paano po Sinasabi nangyayari? nila na ibig sabihin, it's either welcome ka, may malakas na entity na doon, or pagpasok mo, may mararamdaman ka na experience na kakaiba. So, ito yung nagpunta kami ng mansion, nilagnat ako. Nagpunta kami ng, Sementeryo. nilagnat ako. Before pa kami pumunta doon. Wala, Pero nung araw din po na yun. Hindi, ilang days pa. I see. So, may connection na talaga, may connecting. Sabi ko, hindi naman ako lagi nagkakasakit. Pero, pag papalapit na yung days na pupunta kami dun sa, sa location, nagkakasakit ako. Sa tingin niyo po, sign din po ito na huwag na kayong tumuloy. Sign ito na kailangan kong magkaroon ng matatag na pundasyon on my end, na kailangan ko ng protection. Kasi it's either baka masukan na naman sa sobrang bigat ng emotions, or mamaya meron entities dyan na gusto kang kasi minsan, hindi ko rin may paliwanag as an empath na may nararamdaman ka nakakaiba. Minsan namamagnetize ka, nahata ka nila in some way, minsan nakokontrol ka, which is dapat hindi dapat. So, kaya sabi ko, I'm still on the progress na matutunan ako paano yung kontrolin yung mga bagay-bagay. So, kaya sinimulan tong exploration natin, nag-start kami na sumasama sa kanila. Siyempre, hindi lang kami puro explore. At the same time, nag-aaral kami. Pinag-aaralan namin yung mga bagay-bagay. So, every time na pumupunta kami sa exploration, yun yung sinasabi namin na kailangan muna natin to, tawag nito. Research muna. I-research muna natin Anong yung meron area. ba? Anong meron sa area, ano yung kung may nangyari ba talaga. Tapos yun, at saka on the process kami na nagtatanong talaga kami. Kung tutusin, until now, hindi pa rin kumpleto. On my end, hindi pa rin kumpleto. Ano ba talaga itong mga elemento? Ano ba yung mga engkanto? Ano ba ang kaluluwa? Ano pagkakaiba nila? Ano ba yung pakiramdam? Ano ba yung... Yun yung mga questions ko until now na sinasabi kong hindi ako eksperto kasi in progress ako. Kaya pag nag-ghost hunting kami, pag nag-editing kami online, lagi namin iniiwan yung parking questions sa mga manonood. Ano yung nakita nyo dun sa video namin? Anong palagay niyo? Anong palagay nyo? Kaya, mahirap kasi mag-assume sa isang bagay na magmamarunong ka na hindi mo pa alam. So, yun ang pinaka-the best doon. Banggit kayo tungkol sa pagsusuka. Ano po yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na-observe mo yung sobrang negative, nagmanifest yung negative nung isang lugar. Or it's either merong mabigat na emotions doon na ikaw naka-absorb. Like for example, yung nangyari sa akin dito sa may San Pedro Cemetery. So, nagpunta ako doon. Nagbigay ako ng warning sa kanila kasi malayo pa lang from doon sa isang aisle ng mga kabaong or ng mga napunto doon. Sabi ko, teka lang, parang nararamdaman ko hindi maganda. Tapos, naglalakad ako, tumutuloy luha ko. Yun yung sinabihan niya kami na huwag kayo munang dumiretso doon kasi meron ako na nararamdaman may black entity doon. Kami naman dalawa, sa tapang namin, pupuntahan namin yan. Ako nilapitan ko talaga kasi nakita ko May nakita ko dun sa sa abandon na factory dito Hindi, sa sa cemetery tayo. sa San Pedro. ba? Nakapunta ka na ba sa cemetery sa San Yung sa San Pedro, yung magkasama tayo na pumunta tayo dun sa dulo. Ay, oo. Na sinabihan na niya Yung tayo. sabing wag daw pumunta kasi may nakita daw kayo doon. Pero pinuntahan. Sabi ko hindi, punta. Actually, yung noong time na yon, ito yung nagsasama kasi kaming San Pedro Ghost Hunters, nagsasama kami ng ibang tao. Pero we make sure na nasa legal age sila. Hindi kami nagsasama ng mga minors kasi bawal yon. So ngayon, maniniwala ka si Pultorero sa takot sa sementeryo. Totoo po yun kasi kami yung magkasama Parang ganito Doon na ako nagbiro talaga na sabi ko, ano ka ba dito? Tinanong ko po siya Sabi niya, sa Polterero ko dito. Sabi ko, sa Polterero ka, ikaw unang-unang nananakbo sa atin dito. Siya yung naging guide namin dito sa San Pedro na cemetery, doon sa dulo na ayaw kong puntahan before. Sabi niya kasi, ma'am, kasi dito may nagpakamatay dyan. May nagpigti dyan sa area na yan. Tapos yung family at ang mga taga-cemeteryo, doon sila nakadara mismo. Yun yung maganda na nagsasama kami na talagang taga doon mismo pero sa doon din lugar. kami nakakita ng lahat kami naka-experience na talagang wala namang nagsisiga, wala nang susunog, merong pag. Pag talaga siya. Sa cemetery siya. Cemetery, mafag talaga siya. Sobrang Patag siya. fag. Pero yan ang tinignan naman namin mabuti yung paligid kung may nagsisiga o may nasusunog na bahay or else. Wala talagang pag siya. Saka yung pag niya gray. Sa tingin niyo po, ano po kaya ito? Elementals. Element. Spirits. Halo-halo. May ibig sabihin po ba yun? O yun talaga yung presence? Territorial presence.
Nandun sila. Nandun pa. Doon din na nung nakita ko siya, so nakita na namin, doon ako nagsalita na, kapre ka ba? Na talaga ako kasi na unang pumasok sa isip ko dahil usok eh. Ako kung ano ka, ganito, ganyan ka, sige nga para magkano ka dito, magparamdam ka. Magpagalaw ka ng ano dyan. Sa maniwala kay sa hindi, dito hindi gumalaw ang punong gumalaw, nandun sa malayo. Yung sanga niya, 5 sanga, malakas ang hangin, isa lang ang gumalaw. Naalala nung isang kasama namin na may dala akong lana. So alam naman natin yung lana yung kumukulo na langis. Isa siyang langis na kumukulo siya pag merong entity sa paligid mo. Yung sa mga pinikula nakikita natin na pag may aswang, ito ano mo, kukulo siya. So may dala akong ng ganun. Sabi sa akin, Paul, di ba may dala kang lana? Sabi ko, labas mo. Paglabas ko doon talaga nakita namin kumukulo siya. Ganong kumukulo na, sabi ko sa kanila, tara na doon na tayo kasi meron dito. Pero hindi pa rin, umano pa rin kami. Binalikan pa rin talaga Sa namin. tingin niyo po, kung hindi po kayo matras, ano pong posibleng mangyari sa inyo? Pwede pong may masapian sa amin or may magkasakit sa amin. Or pwedeng sumama sa amin yun. Tapos doon na kami parusahan kung nagalit sila. So far sa mga nakasama naman po namin, wala namang nagsabi sa amin na namin sumama sa kanila. Pero sa totoo lang sa amin lahat, ako po lagi May kasi magtawag. Ako po lagi ang pagdating sa bahay, yung feel ko yung drain ako, na naduduwal ako, ganun. Magpapaano ko sa kanila, aurahan nyo nga ako. Na ganun ko sila. Nawawala naman po. Nagagamot nila. Nagagamot pero may times talagang hirap sila. Kasi yun nga, mahilig kasi ako manghamon mahilig ako magtawag. Ito yung sinasabi natin na pag yung nasa learning process ka ng ability mo, katulad niyan, hindi pa rin ghost hunting kami. Is purely ghost hunting. Yung hinahanap namin is evidences para lang may mapakita sa tao. But behind the camera, we're doing something. So, nag-aaral kami. Nagde-devotion kami. So, hindi lang puro ghost hunting ang gusto namin, puro mga multo. Malay mo, in the future, pwedeng manggamot. In the future, pwedeng mag-cleansing. Lahat naman napapag-aralan. Depende na nga lang yan sa pananalig mo at yung kung buo yung loob mo na matuto Paniniwala mong kaya. Paniniwala kung anong merong abilidad ka at saka kung ano yung pwede mong gawin. Siyempre, sa bagay, may gabay ng taas. Improvement at saka, yan nga, pwede kang mag-develop ng another ability. Yun. Parang sa amin po sa mga ability, niya yung naikwento ko nga sa inyo sa GC na yung napapanood niyo yung Conjuring, yung mag-asawa. Parang ganun kami, and Lorraine Warren. Kasi dahil yun nga, minsan sasabihin ko nga sila nainggit ako sa inyo, kayo may third eye, kayo may nararamdaman Sabi ko ganun, yung meron kayong ability ganyan. Ngayon, sasabihin nila, mas maganda nga yung ability mo kasi ikaw pinakamatapang sa amin. Paano ka naging matapang? Ikaw yung kumakausap, ikaw yung nanghahamon. Naiuwi mo pa nga sila. May baon ba palagi? Sila po kasi nakakapag talaga. Nakakaramdam, nakikita. Minsan sa GC namin tatawag. Merong isa sa amin talaga kahit sa video call lang nakikita niya. Doon niya napapansin. Yun, Kap, kasama mo nandiyan. Doon napapatunayan. So, ito ang EMF. So, pag ito... Yes. Sige. So, ito po siya yung EMF. So, katulad niyan, tumutunog so may nasasagab siyang electricity. Ito yung sinasabing pagka merong energy na merong dumaan o malapit sa'yo, iilaw siya. Ayan. Katulad niyan, lumano siya kasi may Ayan, kasi electricity. maraming electricity. Hindi siya pwede. Ito yung isang lagi naming bit-bit, pagpasok pa lang. Na pag alam naming walang kuryente. Ngayon, pag kami kuryente, old school, yung dowsing rod. So, itong dowsing rod, itong sinasabi na baka iniikot mo lang. So, katulad niyan, to hawak ko siya, hindi siya iikot. Ayan, may ikot siya, Ba? Hindi ko yun, tignan nyo kung kamay ko, umiikot siya, diretso ulit. So, Alam na, meron meron siguro talaga. dito ng tubig. Pwede deep well. ano siya ng Deep sa well. ilalim ba? Nakaano siya ng tubig. Kasi actually sa traditional way, ito daw po nagde-detect sa yung water yata. And ginto. And meron din po kami yung ghost ball or cat ball. So ito ilalagay lang po natin sa isang lugar siya. Pag siya ay Ito nyo na lang po sa harapan para. ayan, ilalagay natin sa isang lugar siya. So hinto to, mga ilang segundo hinto yan. Pag merong na-detect siya na merong dumaan dyan, ilaw siya. Nagamit nyo na po ba ito?
Yes. Nagamit na po namin. Actually, una akong nakakita nito, umilaw to sa sementeryo eh. Apo. Hindi rin namin akalain na umiilaw na siya. Pag may dumaan siya, kumbaga yung sa laruan ng pusa. So pag kami gumalaw siya, doon lang siya iilaw. So merong energy. Kung bangaw naman yan, hindi niya kayang iusog yan eh. Kung langaw, hindi rin niya kayang iusog yan. So pag may gumalaw na ng konti yan, iilaw. Katulad niya, nung sinasabi ko, nung nakita namin siya nandun, sabi ko, umilaw yung gusubol. Doon ko first time na nakakita na umilaw siya. Yung kasama ko, napasigaw, ay umiilaw. Baga, hindi kami natakot. Apo. Na-amaze kami. Kasi first time namin nakakita ng ganun. And then next is REM pad. Ito namang REM pad. So ang REM pad naman, ito naman, pag merong entity na dadaan sa tabi niya, ilaw siya. Ilaw yan. Tutunog. Ilalapag din Malayo. namin sa malayo siya. So, inano namin, sinisigurado namin na walang mga tao. ano doon, insekto, natawag ito yung mga maliliit, yung daga, or something po. And reminder lang po, sa nagsabi po ng gumawa nito sa amin, may mga iba kasi kayang dayain to. Wala siyang remote, pero kaya siyang dayain through two-way radio. Sa frequency. Frequency rin kasi ang sinasasagap nito eh. So, pag pinatulog mo yung radyo, tutunog siya. Tunog din. Pag ginindot mo siya, tutunog siya. Base po yun ha. Base po yun sa nagsabi ng gumawa po nito. Mamaya sasabihin ko po kung sino yung gumawa nito. And next, music box. Old Ito school. talaga laging ginagamit na ng mga ghost hunter to. Sensor niya, ito magano pa kasi siya, magkakalibrate. So, Calibrate. ganun din siya. Energy din. Pag kami dumaan, tutunog yan. Hindi lang kasi yan, katulad yan. Nagkakalibrate pa kasi siya. Pag meron siyang, Sige, gumanon ka. Try mong gumanon. hindi, wala pa, calibrate pa ulit yan eh. Nakakalibrate. Ito po, maniwala kayo sa hindi, may times to na sa lugar na hindi gumagana. Doon po kami nagtataka. Tapos pagka kinabukasan may umabaw, next next exploration, Apo. magana siya. Based din dun sa nagpahiram sa amin nito, may times daw talagang merong nangyayari sa music box na to. Actually, marami ng karanasan tong music box na to. Napagpasa-pasahan na Pamana, ibang ma'am. ghost hunter. Pamana. Pangalawa pa lang, napagpasa-pasa na din. Sa ngayon kami nang gumagamit. Ayan na. Yan. Pwede niyo po bang ipakita sa camera? Ayan. Ayan siya. Yan siya. Kapag may dumaan yan, ilaw. Ayan. From a distance. Pag yan, gagawin siya. Sa tingin po, gaano kalayo yung radius niya para ma-detect niya yung Meters yun eh. Parang 5 meters. 5 meters? Ganun siya. Yan, kita nyo, ginagalaw ko lang siya ng konti. Kaya minsan sinisigurado po namin talaga dyan na walang dagado, walang Walang pusa ano, doon. anything. Kami lahat nasa likod. Nasa likod. Ako. Saan niyo po ito usually nilalagay? Sa semento lang siya, minsan sa mapapasok. Mga alam nating madadaanan. May spot. May spot siya may talaga. And ito po talaga, naranasan namin to. Ikot ng tunog ng tunog sa abandoned factory. Factory. Sa factory. Dito rin. Dito So, ibig sabihin po nun, maraming dumadaan. Marami. Tunog siya ng tunog. Doon yung sinabi niya, naka-act na nga kasi siya may third eye nga. Sabi niya sa akin na meron dyan. Doon namin siya nilalagay. Talagang tunog siya ng tunog. And meron kaming video doon na before siya nag-trigger, gumalaw si halaman dito, nag-trigger siya. Kung mahangin siya, maraming dahon. Yung dahon, so tatlo siyang dahon na nandun, it's maraming dahon. Isang bukod tanging dahon lang ang gumalaw. Pagbaba niya ng ganun, gumalaw, umiko na to, nag-trigger. Yun lang, ito ang gawain nun. And ito nga po pala mga gadget namin na to, ito ang gumawa nito sa Sponsored Pilipinas, si Ghost Tech Paranormal Investigation. Ang lana po is langis siya nagawa sa nyug. Ang sabi ng mga manggagamot albularyo, ginagawa po siya pag Biyernes Santo. Tapos dinadasalan. Yun yung nasa garapa na may mga ibang, actually iba nilalagyan pa ng mga ibang sangkap din ng mga kalikasan. Siguro may explain yan yung kasama nating isang interview nyo. Oo, Yun siya. Sir Jay, may ano.
Kasi siya po ay isang healer, alam po niyo. Siya po mas makakapagpaliwanag sa kanya. Kailan nyo po na-discover na may ganito kayong ability na, ang sabi nyo kanina is nakakakita kayo? Opo. Mga nasa 13 years old po ako. 13 years old. Paano Opo. po nangyari ito? Kasi yung mga barkada, mahilig kasi kami sa labas eh. Mga tropa dyan sa Nabotas dati. Batang Nabotas kasi ako noon. Ang ano namin tuwing sa gabi kami gising, sa umaga tulog kami. Eh yung araw na yon nagtatakbuhan kami sa isang street na may bakanting lote. Tapos ako lang yung nauuna. Meron ako doon na nakasalubong na matanda. Siyempre, kung dederechuhin ko, kasi bigla ko siyang nakita eh, naglalakad, papakross. Ako pag ano eh, siya pakross, siya pag ano. Siyempre, ang mangyayari, kung hindi ako hinto, mababangga ko siya. Ang ginawa ko, mistop lang ako. Mismong itong na to dito sa daan ko siya dumaan, ganyan. Mahabang buhok nun, matanda, tapos nakaitim na, may mga lumang damit, kulay itim. Tapos ang niya mahaba puti ang niya yung buhok niya. May hawak na tungkod yun, yung matanda na yun. Nung dumaan yun, hindi ko lang siya pinansin, hayaan ko lang, tinitignan ko. Pero hindi ko makita ang mukha niya kasi siya ng yung buhok niya natatakpan ng naka-side view kasi siya. Paglagpas niya, sinabihan niya ako, "Boy, uwi na, gabi na." Dito tumakbo na ako. Tapos hinintay ko yung mga kasama ko dun sa stage, dun sa tambayan namin. Ngayon, may tropa kami na isa, pumunta rin doon. Nakwento ko yun, may nakita ba kayo? Yung nasa lubong. Wala ah. Ikaw lang yung tumakbo doon, naminto ka pa nga eh. Sabi sa akin ng tropa ko, mga tropa ko. Sabi ko, may nakita ako matanda. Nasa harap ko eh. Hindi nyo nakita yung matanda, hindi doon nila nakita. Ngayon, merong isa pa pala nakakakita rin, yung kaibigan namin, isa. Medyo matanda sa amin yun eh. Natatakot. Sabi niya, hindi yun hindi tao yun. Bakit? Nakita ko na rin yun. Yung matanda na yun, nakikita niya sa puno daw. Nakatambay daw din doon. Sabi ko, di naman, mukhang tao, sabi ko. Yun yung unang ko na nakakita ko. Actually, nagumpisa talaga yan. Siguro dahil dun sa ginawa ng tatay ko eh. Kasi yung tatay ko kasi, medyo, noon eh. Bugoy-bugoy, makulit eh. Yung bahay namin, nag-drawing ng demonyo yun. Tapos nagsulat ng Latin. Siyempre, nasa bahay namin, curious ako, binabasa ko lagi yun. Tapos, nagumpisa yun, lagi ako nananaginip, umiiyak ako sa panaginip. Ginigising lang ako ng may uncle ko. Pag nakikitulog ako sa ganun pa rin, nananaginip ako, lagi ako umiiyak. Doon yung nagumpisa eh. Sa tingin nyo po, ano po ibig sabihin ng Latin na nakasulat na sinulat ng tatay niya noon? Ang tanda ko pa rin yung Satur, Arepo, Tenets, Opera, Rotas. Yun lang yung ko lagi kong binabasa noon. Doon yun nagumpisa ako nananaginip, binabangungot ako. Yun yung parang nakakakita ko ng sa panaginip na nakakatakot. Yun siguro doon siguro nagumpisa nagbukas yung parang nagkaroon ako ng orasyon po siya or ritual. Nagkaroon ako ng pangit, nakakakita ako. Hindi ko na tanong sa tatay ko yun eh. Basta trip lang niya yun, parang kasi bugoy pa kasi tatay ko no, parang alam mo naman, 20s pa lang edad niya siguro. No? Tapos nung inuwi ako dun sa Leyte, kasi pasaway na ako dito sa mga inuwi ako ng Leyte, mga 15 anyos na yata ang edad. Doon ako nagkaroon ng experience na nakakatakot. Kasi yung bahay ng lolo ko, mayroong naninitsit doon. Nung tira ko doon, mga 1 linggo pa lang. Siyempre, medyo bugoy ako noon. Yung kapatid ko, gabi, pinagtripan ko. Doon sa isang kwarto na wala masyadong natutulog, doon kami pinatulog. Madilim yun eh, walang ilaw yun eh. Ngayon, nilalagyan ko ng gel yung kapatid ko, tulog. May sumitsit. Di, syempre, tingin ako sa may kasi bandang cabinet eh. Tumingin ako ngayon, wala naman tao, ba't sumisitsit? Di sinitsitan ko rin, ginanunan ko rin. Ngayon, nung pag kuli ng sa kapatid ko, tutuloy kuli. May sumitsit, sunod-sunod na, gumaganon na. Tumakbo ako sa napatalon ako doon sa may pinto. Tapos nagsunod-sunod na yun, laging gabi. Lagi akong doon. Oo, lagi akong sinisitsitan. Ngayon, nung nagbibiruan kami ng mga pinsan ko,
Yung mga pinsan ko, niloloko ko minsan, din, takutan. May time na nag-igib ako sa CR ng tubig. Ngayon, yung kwarto na yun, yung madilim na yun, may daan kasi yun eh. May daanan din doon. Tapos bintana yan. May sumitsit doon. Rinig ko, syempre. Sumitsit na naman. Ngayon, sinilip ko. Pag silip ko, bata, itim. Itim yung mukha niya. Naka-ganon lang siya. Parang ngiti siya sa akin na akala ko kapatid ko. Sabi ko, hindi naman ito kapatid ko. Medyo maitim. Sobrang itim naman. Ngayon, ang ginawa ko, inano ko siya. Parang, tinaray ko siyang hulihin ba? Kasi, yun yung jealousy na kahoy. Okay. Kahoy na bintana. Hindi naman ako makapasok, syempre, sa bintana. Yung kamay ko lang na pinasok ko. Pero, nagulat ako kasi, yung pag-atras niya, hindi siya natumba. Kasi may kama yun eh. Dapat, kung nakaluhod siya doon, pag ginanong ko yun, umatras yun, tutumba yun. Hindi, diretso lang. Tapos, nakita ko, nakatayo pa rin siya. Nakatayo siya. Tapos sabi ko, minumura ko na siya. Ikaw, ano ka? Time ako dyan ha, sabi ko. Ikaw Benda, hindi ko maano kung kapatid ko eh. Pero hindi talaga itim eh. Sinubukan ko tumakbo sa kwarto. Paikot kasi eh. Nakita ko yung kapatid ko, naglalaro lang eh. Tsaka yung isa kong pinsan, naglalaro ng mga may mga suot. Sabi ko, hindi kapatid ko. Dire-diretso ko ng kwarto, sinipa ako yun. Tapos hindi ko nakita yun yung itim na yun. Yun yung pangalawang experience Sa ko. pagpasok niyo po, wala kayong nakita? Opo. Pagpasok niyo, Wala na, hindi ko na siya nakita. Tapos simula nun, hindi na nagparamdam sa akin yun. Yung na yun. Pero yung pangalawang paramdam doon, yung namatay yung auntie ko. Yung namatay yung auntie ko naman, yung abo niya, nilagay dun inuwi dun sa Leyte. Kasi dito namatay sa Maynila eh. Inuwi doon. Yung inuwi yun, nandun siya sa sala, may cabin, parang altaran niya. Tuwing gabi, maingay yung niya, yung banga niya. May scotch tape yun eh. Kumakalembang yun tuwing gabi. Yung takip ko parang gumaganon, parang kinakalampag. Nagtataka ako kasi pag nilapitan mo, humihinto. Tapos pag tinignan, inawakan mo, ginagano mo, hindi mo siya mapapatunog kasi may nakaharang na masking tape. Yun ang pinagtatakaan ko lagi yung gabi-gabi. Time na minura ko yun. Sakso sa galit ko na. Kasi natutulog ako sa sala eh. Yung lolo ko, dalawa lang kami ng lolo ko eh. Minura ko yun. Rinig din ng lolo ko. Sinabihan lang ako. Talagang kahit sino maririnig talaga. Gumagalaw talaga yun. Nilalapitan ko yun. Pagtingin ko wala, umihinto. Kasi pag pinapatay namin yung ilaw, doon lang siya parang siyang marmol. Marmol. Parang so malakas yung tunog niya kapag ginalaw mo. Malakas pag kinalimbang mo. Pero yun, hindi mo makakalimbang yun ang hindi mo hawakan. Mabigat yun eh. Mabigat ang takip nun. Opo. Minura ko yun. Sa pagmura ko, hindi na siya tumunog. Pero nung madaling araw, mga bandang 1:00, 2:00, bigla ako nagising. Siguro pag tanggal ko ng kumot ko, pag tagilid ko ba. Hindi mo maniwala kasi sa iba matatakot eh. Baliktad yung sa akin talaga hindi curious ako eh. Hindi ako biglang natakot sa kanila. Pagharap ko kasi sa kabila, pag ganun ko ng pagpakanan ko, may nakita ako, may katabi ako, white lady. Mataba siya, malaki yung damit niya, malaki. Yung auntie ko mataba eh, malaki. Malaki yung damit niya. Yun ang nakita ko. Tapos, hindi ko makita ang mukha niya, pero damit niya, kita ko. Sabi ko, may katabi ako. Bakit parang nagtaka ako, may katabi ako. Parang nagkaroon ako ng konting takot. Ang ginawa ko, bumalik ako patagilid pa kaliwa. Tapos, tinakpan ko yung Literal na ginagawa. yung dahan-dahan yung ulo ko. Siyempre, sa sobrang parang curious ako, sa sobrang hindi ako mapakali kasi may katabi nga ako. Hinampas ko ngayon yun. Binigla ako, inilabas ko yung kamay ko, hinampas ko. Nasaktan ako dun sa tiles. Yung tiles kasi yung yun. Pag ko, wala na siya. Wala na. Wala na. Paghampas ko, pagtingin ko, wala na. Wala na yung puting katabi ko. Pag nakakita ka kasi, minsan nasabi nila, matatakot ka pero hindi iba eh. Ang kinatatakutan ko, yung may tumatawag sa'yo nang hindi mo nakikita. Doon ako napapatakbo. Pero yung nakita ko sila ng actual, hindi ako nagkaroon ng meron takot pero iba. Parang baliktad yung imbis na tatakbo ko, nagagalit ako.
pinagagalitan ko, minumura ko sila. Parang ganun. Yung itim na anino yung itim na nakita ko dun sa ano, may muka, may mata, may ngipin, tao talaga. Ang ano lang, sobrang itim talaga niya. Maitim talaga siya. Yung white lady, 2 beses ako nakakita niyan. Yung isa sa gubat, naglalakad lang. Akala ko ilaw. Pero nung pinatay ko yung ilaw ko, nakita ko parang hindi na ilaw, tao na. Pero yung white lady, nakakita talaga ako. Wala talaga silang muka. Damit lang siya. Ang mga multo talaga, wala talaga muka yan eh. Meron ding iba, merong may muka. Kasi experience ko din yan dito sa Amparo, sa Caloocan. Dun sa kasal ng kaibigan ko mga Muslim. Kinakasal yung kaibigan ko Muslim. Tapos yung dalawang kasama rito na bisita, parang magpipicture. May dumaan doon na matanda. Kita ko muka, pero maliit. Sobrang liit na, ang liit lang niya. Parang ganyan lang kala. Siguro dahil nakakuba, parang kuba. Nakatingala sa akin. Sabi ko, Lola, dito ka. Inasisan ko pa, yung pinatabi ko sila. Sabi, ano inano mo? Yung matanda dadaan. Binaupo ko dun sa dun sa area na yon. Pero hindi ko alam multo yun. Yung matanda na yun, pinaupo ko dun sa ano. Tapos nung nagpicture yung dalawa, sabi niya, ano inano mo? Yung matanda, walang matanda, wala ka namang ano dyan. Sabi, meron ayun o. Pagtingin ko, saan yung matanda? Wala na dun sa upuan. Pero nung nagpicture sila, may nakuhanan sila na black entity. Itim yung usok. Parang itim, pag picture pa, nandyan yung itim. Nakatayo sa gitna. Tao talaga na nakatayo. Pero itim lang siya na parang usok. Hindi rin ako natakot dun kasi parang tao eh. Napakabait ng, parang tingin niya kasi sa akin parang nakangiti lang siya eh. Na, ano, eh. Pero ang mukha niya, yung alam mo yung parang kulubot na dito. Sa tingin niyo po ba, every time na may nakakaramdam kayo ng ganyan nakakita, may gusto pong ipahiwatig yung mga nakikita ninyo? Hindi ko naiisip. Parang wala naman. Wala. Basta kung nakita ko sila, wala na. Parang hindi ko naiisip. So parang hindi naman sila nanghihingi ng tulong o nanghihingi ng direksyon? Hindi na nagpapakita pag na isang beses ko sila nakita. Nakakita na, 2 beses kasi ako nakakita ng itim din eh. Yung isa, itim na yung anino dito sa Bacoor. Sa bahay ng auntie ko naman yun. May pagkakataon po ba na gusto nyong ipasara yung third eye nyo kung nung naisipan nyo po ba ito? No? Wala, hindi. Hindi naman. Hindi. So parang hindi ko na inaano. Pero hindi naman actually third eye na ano yung sobrang open kasi parang yun lang yung mga gusto lang sigurong magpakita, nakikita ko talaga sila. sa tingin nyo po ba, ano to? It's a gift or it's a curse? Hindi ko masabi, wala akong alam sa mga ganyan. Basta kung ano lang yung Sa hinayaan nyo na lang? experience ko yun talaga, hindi. Pero hindi, minsan may ano din, parts na natatakot din ako kasi tumatayo ang ano ko. Kinikilabutan yan. Yung buhok ko sa taas, umaakit talaga siya. Wala naman ako na, pero pag nakikita ko sila, wala, hindi ako tinatayo ng balahibo. Yung may tumatawag sa iyo, na Pangalan. yung sisit-sit sa iyo, sisit, psst, gaganon, hindi mo nakikita. Doon ako napatakbo talaga. Sa kayo po ba nakakaranas pa kayo nun? Ngayon, kung may sumisit-sit, hindi na ako natatakot. Hindi na. Umihiwalay kasi ako sa kanila. Apo. Gusto ko kasi makakita ng solo ko lang ba minsan. Apo. Kasi hindi sila nakakakita eh. Pero ito, sinasamahan ko minsan. Sabi ko, dalawa tayo para makakita. Eh, ako lang yung nakakakita eh. Yung pinunta namin sa factory, nakita ko yung itim na anino doon. Nakatayo siya. Nung nakita ko siya, bigla siyang pumasok doon sa may parang CR na pinto doon sa gilid. Pumasok siya. Nilapitan namin. Sandali lang lapitan ko lang itong ano. Bakit ano ba yun, sabi ni Nico? Sabi ko, may nakita ko anino eh. Nakatayo dun sa may ano. Naglakad lang. Pero nung nilapitan ko, wala na. Hindi na napakita. Hindi ko na Kung nakita. sakali po na hindi siya nawala, makakausap niyo po ba ito? Oo, kinakausap ko pero hindi nagsasalita Hindi eh. nakasalita. Kasi ang mga ano naman kasi, yung mga spirits or elements naman yan, pag gusto nila makipag-communicate sila, magiging open sila. Tsaka depende sa energy na binibigay mo sa kanila. Kaya nga may energy, exchange of energies na nangyayari. Kaya nagkakaroon ng communication. Since hindi naman sila literally na nakakapag-communicate na katulad nito nagsasalita tayo. So it's either merong ringing of ears from left and right. Kasi lahat yan may mga ibig sabihin.
And then, gumagamit kami ng necrophonic. Since wala kaming, yung ginagamit na Spirit box. wala kaming ganong gadgets. App na lang ginagamit namin. Kung anong meron kami, yun ang ginagamit namin ngayon. Which is yun, yung necrophonic, which is legit naman siya. Pag nilapag namin doon, pag makikipag-communicate, may talagang papasok na boses na iba. So, that means open for communication. Meron din naman na iba, pinapauwi na kami. So, alam mo yun, may mga masungit. So, paano paraan po nila sinasabi kung ano yung gusto nilang iparating sa inyo? Necrophonic. Yung necrophonic po is an communication. application siya sa cellphone. So, yun, mga doon, maririnig mo doon mga boses. So, hindi mo pwedeng dayain eh. So, wala siyang settings. Opo. Na maano mo na lang, tanong ka, may sasagot. Saka So, doon kami nagugulat, alam pangalan namin. Sa translator po ito? Through sa sa hindi natin nakikita. Ganun siya. Oh, I see. Parang yan, spirit box na ginagamit talaga ng mga big time na, Oo. na paranormal Para yung mga PS7 box. Ang maganda kasi, kung legit, malalaman nyo na legit na nakikipag-communication or communication sila is direct din yung question mo. And then, of course, kailangan mo magdasal and give respect at the same time. Energy exchange. So, pag tinanong mo sila, halimbawa, ilan kayo? Pag tinanong ka ng diretso, it would take a little time before na magre-reply sila or immediately magre-reply sila. Sasagot sila ng diretso. Meron kasi kami ding pinuntahan. So, bali hindi namin in-out yung video na yun kasi nga hindi na rin pumayag yung may bahay. Bahay talaga siya. Na active yung bahay na merong gumagambala. Doon namin talaga na doon ko na yung mismo, yung application, yung tinatanong namin, sino ka ba? Ganito ka ba? Laging binabanggit dun sa application, pangalan ko. Paul. Tapos maya-maya, Alice. Uwi. Paul, uwi. May Tagalog po. Tagalog Yes, talaga Tagalog siya. talaga. Lalaki. Minsan, babae. Ano naman daw po kasi sila kung nasa kabilang na yata yan, ibang dimension na, alam na nila yung mga lingwahe talaga. Yun ang sabi ng iba. Kaya, nung nagano sila, doon na nga ako nabuisit eh. Talaga minura ko na, kanina ka pa, paulit-ulit kang pinauuwi mo ko. Hindi ako uwi dito, hanggat ikaw ang umalis dito, hindi ako. Tapos ano pong sagot sa inyo? Ganun pa rin, uwi. Ganun lang, tapos yun na. Dinasalan na nila. Sa tingin niyo po, ano po ibig sabihin niya kung bakit po pinapauwi? Kasi meron kasing mga sinasabi natin, meron kasing may gusto at merong ayaw. So, as their territorial na lugar nila, pag ayaw nila makipag-communicate at nararamdaman na nila na, alam mo yun, hindi ka rin welcome dun sa kanilang area, papaalisin ka. And then, Tinawag ka na rin dun eh. Tinawag din siya sa isang kasama namin si Shaman. Tinawag na yung pangalan nila. yun. Tsaka, yun nga, ang sinasabi natin is, pag hindi ka welcome at pinapauwi ka na, then, you go ahead, uwi ka na. Huwag ka na makipag-rebat sa kanila. Huwag mo na lalo silang i-provoke. May chances either sumama sa'yo, may mangyari sa'yo na hindi maganda, magkasakit ka. Kasi ganun yun eh. Yun, ako madalas. Yun ang nararanasan ko. ito yung isa sa mga pasaway din ang ginagawa nila. So, lagi ko akong nagre-remind. Kasi baga ako, as part of the group din, at part of the team, lagi ako nagre-remind sa kanila, ito yung mga dapat yung gawin, ito yung mga hindi nyo dapat gawin. So, ako yung parang nagiging guide nila in a way na para yung protected yung whole as a group. So, ito yung mga do's, ito yung mga don'ts. Kaya pag sinasabi ko, tara na, hindi maganda dito sa lugar na to, yun yung magandang ability ng MFAT. Kaya niyang protection yan yung buong grupo. Pero may times na lumalayo ako, paglalayo ako, doon ako nagtatawag. Malalaman na lang niya, wag nasa bahay na. Oo, Posible rin po ba na pwede silang manakit physical? Yes. Yes. Sa paanong paraan po yun? Kasi katulad niyan, nung nagpunta kami ng cemetery that was in sa May Binyan, Laguna, nagkaroon ako ng mga scratches sa kamay. Ngayon, meron kami doon na for whatever reason, may naramdaman ako na presence doon sa lugar na yun. But I know on top of my head kung ano na siya. So, pagtawag ko talagang active yung EMF doon. Walang electricity doon sa area. So, alam ko na pwede siyang gamitin. So, again, always debunk yung sarili. bago yung kasi mahirap yung mahirap mag-pretend, mahirap yung sasabihin na may ganito, may ganyan. Yung times din na may ginamot siya na bata. Oo. Before kasi niya ginamot yun, ako muna yung humawak to sa bata na dinasalan ko siya. Tapos sinabihan ko kung sino man yung dito, umalis ka dito, bla bla bla. After nung siya na,
nakikwentuhan na kami, nagkaroon akong sugat. So, dinibang ko dinibang ko rin, hindi kinamot ko lang yan. Pero hindi siya kamot eh. Yung dugo talaga, umagos eh. So, biglaan po ito na magkakaroon ka ng... Siya nakakita ko, hindi ko napansin. Kung may sugat ako, siyempre mararamdaman ko ma-update. Agad. Siya, tapos may pinagtanungan kami na, yun nga, may tinanungan namin si Shaman nung tumawag ako, sabi niya, ano ba ginawa mo? Dinasalan ko lang yung bata. Tapos sinabihan ko kung sino man yung gumagambala dito, bla bla bla. Yung sabi nga niya sa akin, mas nasaktan yung dinasalan mo. Nasaktan ka man niya, hindi intentional yun. Kaya nagkaroon niya, nagmanifest sa'yo yung nangyari sa kanyang nasaktan siya dahil sa dasal. Kasi meron na times na minsan na may pinupuntahan ako, doon ako magpakita ka nga. Ginaganon ko na lang. Minsan pag nasa CR ako, may nararamdaman na lang ako na, gilang, takutin mo lang ako, takot sa'yo. Ginaganon ko talaga. Walang makakapigil sa akin sa ginagawa namin. May nambabato sa Ayun. bubong. Nang babato. Madalas sa sementeryo. Yung iba, sinasabi, ano daw yun, entity may nambabato. Meron yun eh. Pero pag inikutan namin, nakita namin may nagtitrip. Yun hindi dapat tayo kagad maniwala na porkit may lumagapak, meron ng entity. Tignan nyo muna yung paligid nyo kung may nagtitrip, lalo na sa mga sementeryo. Maraming, alam nyo na, ano ginagawa sa sementeryo, mas maraming nagtitrip. Kaya nga sinasabi nilang, makakita ka na ng patay, ng multo, wag lang buhay. Dahil ang buhay kaya kang galawin. Ang kaluluwa hindi ka kayang galawin. So, may karanasan din po kayo na parang pinagtripan kayo ng mga tao. Yes. Yes, totoo talaga 100%. Yun po, example, yun ang babato Oo. po sila. Meron din talagang meron kaming isang in-explore. Una munang bagsak, maliit na bato. Hanggang sa palaki ng palaki. Palaki ng palaki. Sabi namin, ay tao na yan. Kaya ba naman ng entity isang malaking bato? Yun ang talagang hindi ka Paano po panipaniwala. ginagawa niyo pag gano'n? Alis. Alis na kami. For Or safety. Unahin na. muna, safety muna bago rolling. Ganon. Safety muna tayo bago rolling. Ang reels nandyan lang pero buhay natin isa lang. Kaya matakot ka sa buhay, wag sa patay. Yan, saka yung Oo. minsan nasa mga ancestral house ka, nasasabing lumilindol. Tignan mo muna, baka may dumantrak. Hindi, isa rin kasi yun isa rin sa mga tinitignan natin talaga. Always observe kung ano yung paligid, ano yung status ng lugar, yung tinutungtungan ng bahay, ng lupa, yung tinatayuan ng dingding poste, kung ano ba, mamaya, yun naman prone area sa earthquake. So, lahat talaga, dinodouble check natin. So, Minsan, always observe. gawaan din kasi namin, kaming dalawa mahilig din mag-trip minsan. Pag siya seryoso na, naiinip na kami. Minsan, nangloloko kami na, kami multo. Hindi, totoo yun. Pero itong pinaka the best kasi sa lahat na as far as I can say para sa lahat din, before na pumasok kayo sa ghost hunting, make sure na buo yung loob nyo, buo yung isip ninyo. At the same time, huwag kayong papasok sa isang larangan na wala kayong alam. Huwag kayong papasok sa isang larangan na alam nyo magloloko lang kayo ng tao. At huwag kayong papasok sa isang larangan para lang kumita pabilibin yung ibang tao. Kasi ganun ang nangyayari. For the content. Pero alam nyo yun, nawawala kasi integrity mostly ng mga ghost hunters dahil sa ganung pagkakataon. Although nakakatuwang tingnan sa mata ng mga manonood, nakaka-entertain, pero behind all that, hindi siya nakakatuwa. So, nagpapasalamat kami dahil pumasok kami sa GH community at the same time, hindi lang para maghanap ng multo. Pumasok kami sa GH community at dito namin nalaman na may mga ability kami na pwede pa pala namin ma-enhance. Kaya nagkaroon kami ng, ito na yung tinatawag natin na connect. Nagkaroon kami ng way para makakonect sa ibang mga hunters. Like ako, nakakonect ako kay Brother Ramon. Isa yun sa unang nag-mentor sa akin. Kahit na dumudugo ng ilong ko pagkausap ko siya. Pero sabi ko, English. parang English eh. So, dumudugo ng ilong ko kahit kausap ko siya. Pero alam mo yun, yung spiritually speaking ganito, nagbe-mentor siya. So, ilan na? 1, si Brother Ramon. Number 2, simulan na makilala ko si Miss Glory Jane. Si Mommy Jane ang tawag ko sa kanya. Sabi niya, alam niya agad. She knows already kung anong meron ako na ability. So, from there, nung nagkakilala kami, doon niya pinalawak yung mga abilidad namin.
And then si Sir Jay Servito, yung makaka-interview nyo ngayon, isa din yan. Shaman to. Si Shaman Tope, isa rin yun sa mga nagiging mentor ko. And lastly, sina Apo Lakay. Kasi pumupunta kami ng Quiapo. Hindi lang kami basta ghost hunting or yung location. Siyempre, kailangan natin laging tatandaan na hindi ka magiging matibay kung wala kang paniniwala. Hindi ka magbabaon ng dasal. Hindi ka mga amok lang ng basta-basta nang wala ka ring respeto. So, mas maganda na everyday, every gising is a blessing. And at the same time, tuloy-tuloy ang buhay, tuloy-tuloy ang dasal, tuloy-tuloy ang pasasalamat. Ang nakakalimutan ng tao, gratitude. Kahit maliit na bagay lang, gratitude talaga. So, yun. Ang pinaka number one po sa lahat is, laging nating, wag natin nahaya na tayo, tingin natin sa sarili natin masyadong mataas. Lagi pa tayo na nakatapak sa lupa. Matuto tayo magpasalamat at matuto tayong tumawag sa taas. Kasi ang number one na hindi dapat mawawala sa atin is yung tiwala ng Panginoon or yung nasa taas ng Diyos. Kasi kung wala siya at wala tayong tibay ng pananalig, hindi natin magagawa yung mga bagay na imposible na magagawa natin ngayon. Hindi natin makikita yung mga abilidad natin kung wala siyang tao na nagmamaterialize para turuan tayo ng tama. Yun. So, nakakatuwa lang, ang galamay ng nasa taas is tinuturuan ka, ginagayad ka para matuto ka. Magkaroon ka ng progress. Kaya sabi ko nga po, manghirap ng mag-assume sa mga bagay na hindi mo pa alam. Mahirap mag-assume sa mga bagay na wala kang pinapakitang katotohanan or wala kang pruweba na dapat pinag-aaralan talaga. Dapat talaga masusing intindihin, pakiramdam yung kapaligiran, dapat masusing mag-observe ka talaga at mag-research ka hanggat maaari. Kasi lahat ng mga nakikita mo, lahat na napapag-aralan mo, it's gonna be a never stop ending na learning process. So every day is a learning process. Laging nagbabago-bago ang panahon. 'Di ba? So, pero for us, mas masarap pa rin talaga ibalik yung traditional. Kasi nakakalimutan na yung traditional. So, yun yung binabalik namin na way. Kasi siguro napansin nyo na may nabanggit si Paul kanina na healing. Yes, because of the mentors, nag-healing na ako. So, yan. Pero nagsisimula lang ako sa family and friends. I never asked for any amount or any money. Doon lang ako nagsisimula. I do oral reading and healing, spiritual healing, but not kumbate. Kasi yung kumbate, ibang kumbate. So, yun talaga, may demon, may ano. Ako, spiritual healing. That means, prayer, laging sa taas. I ask guidance from the Lord, from God, sa Panginoon natin. Yun lang yung prayer, through prayer. And then, imprints, pinag-aaralan ko pa yung mga bagay-bagay. I don't do tarot readings. Hindi po ako Spirit of the Glass. Hindi po. Sa ganitong skeptic, sabi nga natin, dalawa lang na yan eh. May naniniwala at hindi naniniwala. Ang mga hindi naniniwala, wag natin silang pilitan na maniwala sila kasi we need to respect kung ano yung insights nila. Doon sa mga naniniwala and then meron pa silang mas knowledgeable pa sa atin, dapat doon pa nga tayo mas matuto sa kanila. Dahil sa mga share nila na information, then may kaalaman sila. Doon sa mga skeptic, maging rin tayo, maging acknowledge din tayo doon sa mga skepticism nila kasi kung ano yung mga negative feedback na nakikita natin sa kanila, doon tayo magkakaroon ng idea. Hindi dahil para yung mga non-believers gawin natin believers. Para tawag nito, para in some way, meron tayong maipakitang proof. Yun. Hindi natin binabago yung idea nila. So, respect lang. Ganun lang. Kasi meron mga iba na meron namang ibang to see is to believe. Yun, para maniwala ka, di sumama ka sa amin. Yun, kaya sa amin sa team, kung gusto mong maka-experience, kung gusto mo talagang, adventure, ganito, sama ka lang kasi nagsasama kami, basta legal age. Kasi kung hindi ka legal age bata pa, ang daming gustong sumama na bata, which is hindi namin pinapayagan. No, it's a big no for us. Kasi mas actually, mas curious. Yung mga bata Mas curious sila eh. Kasi mga bata, ate doon, ate dito, kami naman saan? Ganun naman kami. Pero mostly kasi talaga, lahat tayo meron tinatawag na third eye. So, simula pa na nasa tiyan tayo na magulang natin, meron na tayo niyan. So, as we grow up, depende na lang kung mag-maintain yung gift or i-enhance yung gift or nagsasarado siya pansamantala. So, yun. So, for ako, hindi po bukas ang third eye ko. Openly, hindi siya bukas. Peripheral, nakikita ko. Pero,
imprint yon nakikita ko. So, I don't know how to explain it. Kung nalalaman ko siya agad kung babae, lalaki. So, in some way, ganun lang siya. Or, siguro kung iba nakikita ko sa TikTok, nagkaroon ng experience na aura reading sa 3 tao na yon, na nagkaroon ng message yung kanilang mahal sa buhay sa kabila, na umiyak sila sa TikTok live. So, hindi ko na i-share kung sino mga name nila. So, yun lang. Progress pa. So, sa mga tao pong makakapanood sa amin sa San Pedro Ghost Hunters, again, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyo sa kung halimbawa i-click nyo lang yung YouTube or sa Facebook or sa TikTok or sundan nyo lang kami, watch for our videos. Again, we are entry level. So, that means hindi pa ganun yung mga gadgets na ginagamit namin. Since nandito yung puso namin, nandito yung pagmamahal namin sa gusto namin gawin. It's not just an adventure. Hindi dahil sa gusto namin makakita ng multo or to prove to you guys na may existing sila. We all know that they are there, na may barrier lang. And then after we left dito sa mundong ito, alam natin magkikita-kita tayo lahat dun sa kabila. So kung sabaga, enjoy lang natin yung buhay, enjoy natin yung ginagawa natin. At saka kung nandyan kayo sa screen nyo, enjoy watching. Kung sa mga balak mag-ghost hunt, unang-una na kung mag-ghost hunt kayo, yung tagi yung tandaan, maging totoo yung paghahunting ninyo, hindi yung kayo mismo tatakutin nyo pa yung sarili nyo na may makita lang kayong konti, uy multo, uy aswang, uy ganito ganon. Huwag ganon. Tingnan nyo muna kung ano ba yun. And minsan huwag kayong magsabi na para malaman natin, kung para masabi natin may white lady, punta ka nga dun, lakad ka dun, ganon. Talagang mas maganda yung on the spot na mararamdaman mo siya, makikita mo siya. Ako actually meron ako na first time ko nakakita, peripheral lang. Hindi ako nag-ghost hunting, actually nagdadasal ako sa bahay nila. Sa bahay nila kasi may history din na merong mumu. Yun. Doon ko first time na nakakita, may gumanon lang. Yun, yung sinasabi natin na nung nakita ko siya, tinignan ko muna, baka kortina. Hindi naman, walang kortina. So yun nga, pag sa mag-ghost hunting kayo, unang-una, bago kayo pumunta ron, pag-aralan nyo din kung anong meron doon, anong nangyari doon. And wag natin kalimutan tumawag si taas bilang proteksyon. Kasi syempre kami naniniwala kasi kami na bawat tao ay merong kasamang gabay. So, tawagin nyo lang yung gabay ninyo na gabayan kayo, samahan kayo sa pag-explore na yon na walang mangyari sa inyo. Yun lang, and be true lang. Sa mga taong nakakapanood nito, ang masasabi ko lang, kung gusto nyong mag-ghost hunt, lagi lang kayong mag-iingat sa area. Alamin nyo talaga yung area kung ito ba'y mapanganib or okay ba. Kasi mahirap din yung bigla kang papasok sa area na hindi mo kabisado. Mas maganda yung meron kang guide at laging manalangin. Yun lang yung masasabi ko sa kanila. Kaya pwede nyo pong i-like and share yung aming Facebook page, San Pedro Ghost Hunters. So, wala naman kaming initially na dalawa kami doon. Si Paula ko, Trisha. And then, sa TikTok, sa YouTube, ayun. And you can always message us. Open kami sa mga messages. Kung may mga kayo, gusto nyo makipag-communicate, we're open. Lagi kami nagre-reply. Sa mga gustong sumama, yan, message lang kayo. Oo. Sa TikTok, YouTube, and Facebook. Sa pangkalahatan namin sa San Pedro Ghost Hunters, and sa personal account ko is Paul Maloles. Yun lang. Yung yung Facebook ko, page Mr. Waray 1968. Tapos sa YouTube channel ko, Mr. Waray 1968 GH. Yun lang po yung. Tsaka sa TikTok, Mr. Waray. And may nakalimutan po rin pala ako, yung sa TikTok account ko, Don Paulman TV. May papahabol ako. Ayun, so don't forget din po yung sa may TikTok account pala ako na solo, yung SPGH Trisha under ng San Pedro Ghost Hunters. So if you wanna communicate, you can check out our Facebook. Yun, punta lang kayo doon, mag-message kayo doon. And once again, every gising is a blessing. God bless you all.